Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Aristotle, sabi nila, ang isang tahanan ay kailangan may haligi para maging matatag. Pero paano kung haliging inaasahan mo ay kailanman hindi mo nakatabi o nakasama? Magandang gabi sa iyo, Aristotle, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Ako si Queen Kumandan. Ito ang aking kwento. Dear Aristotle, bata pa lamang ang aking mga ate at kuya nang mapunta sila sa poder ng aking lolo. Nang magpasya si mama na umalis ng Davao at magtrabaho sa Maynila. Ginawa niya ito upang matustusan ang pangangailangan ng aming pamilya. Tay! Nandiyan na pala kayo. Marami kayong naanay ngayon, Tay, no? Hindi mo kang tubig. Tubig, Tay. Ito po, Tay. Salamat na. Yung mga anak ko, Tay, kayo na pa sila nakatulog eh. Kaya napaaga yung asikaso ko dito. Tay, may sasabihin sana ko sa inyo. Ano yan, anak? Totoo, Tay, malaki naman yung mga anak ko. Napag-desisyon ko sana na magtrabaho muna sa Maynila. Ano? Paano ang mga anak mo? Yan rin yung inalala ko, Tay eh. Pero alam ko naman na nandyan kayo, Tay. Alagaan niyo yung mga anak ko. Ikaw bahala. Basta lagi mong tatandaan na meron ka mga anak dito. Huwag mo na alala yung mga anak mo kung anong bahala sa kanila. Maraming salamat po, Tay. Sure ka na ba talaga sa desisyon mo, Divina? Oo naman, Ann. Kailangan ko itong gawin para sa mga anak ko. Para na rin katatay kasi alam kong nahihirapan na siya. Hindi ka ba natatakot? Paano ko pa malalaman kung hindi ko susubukan, di ba? Basta sa akin lang, Divina. Mag-ingat ka doon. Salamat, Ann. Si Inday, sasama ba siya? Isasama ko si Tay, Ann. Pagdating kinaintindi ng pagkakagawa. Miss ko talaga sa bahay. Alam mo naman naman, mabait mo ang anak ko, di ba? Alagaan mo yung anak ko. Lagi din tatandaan yung ingat kayo doon. Opo, ay tayo. Ito na yung bag ko. O anak, magmano ka muna kay lolo dadoy mo. Basta po, lagi mong tanda, mag-ingat ka doon na. Pare anak. Salamat po tayo. Anak, pabaon mo. Maraming salamat po tayo. O ito anak ko. Hawakan mo. Yes, salamat dito tatay dadoy. Naman para kay mama ni Iwan si Lolo at ang aking mga kapatid. Ginawa niya pa rin ito para mabigyan kami ng mas maayos na buhay. Habang papalayo sila mama, kita-kita namin ang lungkot sa mukha ng aming lolo. Sa lahat ng magkakapatid, hindi lamang ang sinasama ni mama dahil siya ay sakitin. Anak, sarap ba? Opo, ma. Nasaglit lang ako kasi tumawag pa yung lolo mo. Tay? Okay lang naman kami dito, Tay. Pasensya na po kayo, Tay, kung hindi mo na ako magpapadala ng pera ngayon. Oo, Tay, okay lang kami ni Inday, Tay. Huwag kayong mag-alala. Sige, Tay, mag-iingat din kayo, Tay. Sige po.
Pwede na ako magbuhay ng pamilya nito yung ginagawa ko. May sahod na din. Hindi pa man ako naisisilang nagtatrabaho na ang aking tatay sa isang construction site. Dito sila nagkakilala ni Mama at dito rin nagsimula ang desisyong pinagsisisihan niya kalaunan, ang pagpili kay Papa. Pre, huwag siya daw mag-overtime, pre. Wala ka namang pamilya. Ay, pwede pre. Maghanap na ako ngayon pre. Di yan ah. Tulungan mo ako. Tara. Tulungan mo ako maghanap ba? Sige pre, mauna na ako sa'yo pre. Sige pre. Sige pre, paalam pre. Ingat ka pre. Pagod talaga sa trabaho. Wala na naman ang ulam. Papunta nga dun sa tindahan. Tao po. Tao po. Pre! Oy, pre! Sige, pre. Bumili lang, nakapatagay na. Ganda pre. Ang ganda, pre. Oo nga pre, ang ganda pre. Diskartehan mo na. Oh, sige, maya na pre. Ha? Katagal mo na yan. Single ka pa naman. Sige pre. Hi, miss. Apa? Wala pre. Ha? Hindi talaga tatalab pre. Ano? Tabihan mo. Pasensya po. Pasensya na po. Kailan sakit ang magsinita. Tsaka nga pala, Mark Anthony. Sige na. Sana. Pasensya na. Okay lang. Kailangan ko mo lang pumunta ha. Sige Mabalik po. kasi ako. Ano ba yung taxi? Ay, sa wakas. Tapos na ako sa trabaho ko. Nakakapagod. Uy, ano? Saan dyan ang galing? Ay, ikaw pala. Bakit ka nag-iisa? Tatrabaho kasi ako eh. Sino kasama mo? Wala, hinihintay lang ako ng anak ko dun sa bahay. Anong oras na? Marami pa namang ano dito. Mga tarantado. Eh, di sabi lang tayo. Tara. Tara. Uy, ano? Ano pala yung sinabi mo kanina na may anak ka na? Oo, may anak na ako. Ay, hindi halata sa iyong ano, mukha. Para ka pang ano, 25 years old. 25 years old. Nagbobola ka ba? Eh, totoo naman eh. Oo, Mark. May mga anak na ako. Iniwan ko lang sa papa ko. Kasi pumunta lang naman ako dito sa Maynila para magtrabaho eh. Ganun pala yun. Hindi lahat ng pangako ay tinutupad. Ang iba ay nagiging aral habang buhay mong dadalhin. Kakilala sina Divina at Mark at kalaunan ay nagkainlaban. Ngunit nabuntis si Divina, kaya nangako si Mark na pananagutan siya at ang kabilang anak. Nang pumunta si Divina sa Davao upang manganak, sinabi ni Mark na susunod siya. Ngunit hindi na ito bumalik, kaya mag-isang hinarap ni Divina ang pagbabalaki sa kanilang anak. Oh
my God, Mare! Ano ka kaya? Buntis na naman siya. Akala ko nagtatrabaho siya sa Manila. Bakit ganun? Ang dami na niyang mga anak. Dumating na ang araw ng panganganak ni Divina, ngunit wala pa rin tawag o balita mula kay Mark. Habang pinagdaraanan niya ang hirap at sakit ng pagpapanganak, wala ang taong nangakong sasamahan siya. Sa mga panahong kailangan niya ng suporta at karamay, mag-isa niyang hinarap ang lahat. Doon niya unti-unting napagtanto na hindi na babalik si Mark at siya lamang ang aasahan ng kanyang anak. Dito lang si Mama. Anak. Puta na. Nandito na, Mama. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi pa dumating ang Papa. Huwag ka mag-alala, anak. Babalikan tayo ng Papa mo. Huwag ka nang umiyak. Anak. Anak, kahit wala ang Papa mo, kung tatandaan mo, mahal na mahal ka ng Mama, okay? Oh! Pasensya ka na, anak, ha? Pasensya ka na, anak. Ano kaya ang iniisip ng anak ko? Anak, sabihin mo na kay Mama. O kailan ko ba maghihintay, ma? Anak, di ba pinag-usapan na natin ito? Alam ko, ma. So, bakit hindi ko pa narasan yung pagmamahal ng isang ama? Anak, hindi pa ba ako sapat sa'yo, anak? Anak, di ba sabi ko sa'yo, nangako ang tatay mo na babalik siya. Pero kailan, ma? Pero anak, babalikan niya tayo. Kailan ba, ma? Hindi ko man mapangako kung kailan babalik yung papa mo, anak. Patawaran mo si nanay, ah. Hindi lang, ma. Kasi alam ko, bata ka pa, hinahanap mo na yung papa mo. Nag-aangat ka na ng pagmamahal ng isang ama. Patawaran mo si nanay, ako hindi ko maibigay sa'yo. Hindi lang, ma. Anak, huwag kang mag-alala. Kahit wala yung papa mo, handa akong magpakatatay para sa'yo. Maraming salamat, ma. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Huwag kang mag-alala, anak. Dito lang si nanay. Maraming salamat talaga, ma. Every broken home, you fall in a lonely cry out. Will you fix me up? Will you show me hope? The end of the day and we're held. Ano yan, ma? Yan ang pinahanap mo, libro. Ano ba yan, ma? Oh, anak, ano yan? Yung tinitingnan mo? Nainggit lang sa ako sa kanila, ma. Dahil meron silang papa. Anak, ba't ka nahihingit sa kanila? Baka di mo ata alam, no? Na meron kang mama, meron kang ate, meron kang kuya. Anak, ito tatandaan mo na kahit naiiba ka sa amin, kahit iba yung papa mo, mahal na mahal ka naman ng ate mo, ng kuya mo, at lalong-lalo na, mahal na mahal kita. Maraming salamat sa lahat, mama. Mahal din kita. Ma! O anak, Michael, Ano po? galing ka ba sa trabaho? Opo, ma. Anak, nakita mo ba si Chris sa bilyaran? Wala, ma. Sana naman yung kapatid mo? Yan talaga si Clint, eh. Sa mga panahon na yon, hindi ako makauwi-uwi sa bahay dahil nandun lang ako sa bilyaran. Doon lang ako buong maghapon, naglalaro kasama ang aking mga kaibigan. Opo! Opo,
Di ba ano sabi ko sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo? Ha? Nauuwi ka kagad. Pero yung ginawa mo, hindi ka sila nakikinig sa akin, Ted. Ayusin mo yung buhay mo, ha? Noong mga panahong iyon, magulo ang aking isip at madalas akong mapagalitan ng aking mama. Doon ko napagtanto na hindi ko dapat suwayin ang kanyang mga payo. Siya rin ang nagpakilala sa akin sa Diyos at nagturo kung paano maglingkod sa Kanya. Dahil sa Diyos at sa paggabay ng aking mama, naging matatag kami sa buhay. Hanggang sa isang araw, biglang tumawag ang aking mama. Mark, bakit gayud ka lang? Ilang taon kami naghintay ng anak ko sa'yo. Alam mo ba yun? Halos 10 taon kami naghintay sa'yo na akala namin na babalik ka. Kakausapin mo yung anak mo. Anak, Ano ba yun, ha? Ay, ikaw, umiyak, ma. kakausapin ka na ng tatay mo. Pa, ikaw ba talaga to, pa? Alam mo ba, pa? Sobrang tagal kong paghihintay na magkausap lang kita. Sobrang tagal ng ama mo. Alam mo ba, pa? 10 taon na pinag-aaral ako ni mama kahit walang suporta ng isang ama. Hindi ka na naawa sa anak mo. Anak, pasensya talaga anak. May hindi nasahang pangyayaring naganap. Sorry talaga anak. Noong tumatawag si Papa, ang nasa isipan ko, sinungaling ka pa, bakit mo kami iniwan ni Mama? Bakit hindi mo kami binalikan? Pero sa kalaunan, napapanaginipan ko pa rin siya. Nakikita ko ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata at kanyang mukha. At naririnig ko ang kanyang boses niya sa malayong malayo. Minsan napatanong ako, bakit ako isinilang dito sa mundo na walang papa? Minsan, Aristotle, kapag mayroon akong nakikitang mag-ama, pumapasok sa isipan ko, sana ako din makasama ko ang aking papa. Makasama ko kahit saglit lang na maramdaman ko ang kanyang pagmamahal, kanyang pag-aaruga sa akin. Clint, anong ginagawa mo? Alam mo, kahit wala kang papa, andito naman ang Kuya Michael mo. Astig kaya ako. Pwede nga. Ngayon, nagsiserve ako sa simbahan, naglilingkod sa Diyos, at natutong makinig at sumunod sa aking magulang. Patuloy akong lumalaban sa mga hamon ng buhay at nagsisikap na maging mabuting anak. Kahit wala si Papa sa aking tabi, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Hindi ko man alam kung kailan kami muling magkikita. Naniniwala ako na balang araw ay magtatagpo rin ang aming mga landas at mararanasan ko rin ang kanyang pagmamahal. Sa ngayon, patuloy akong nag-aaral at nagsisikap upang makamit ang aking mga mithiin sa buhay at masuklian ang mga sakripisyo ng aking mama. Hanggang dito na lamang, Aristotle, lubos na gumagalang, Clint Dumandan.